Okay mga bro, magandang umaga sa atin lahat. Bali panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, no? Bali ang content natin ngayon mga bro, kagabi kasi nung umuwi ako sa sa company, nung pina-start ko ng aking click, nag-ano na siya, nag-signal na yung battery niya, nagpupula na. So ibig sabihin noon mga bro, may na-detect na yung computer box nung click ko na medyo abnormal na yung ng battery na. Kasi yung nakakabit sa ng click ko mga bro ay pa lang yun, lead acid. Okay mga bro, meron palang nagpa-shoutout sa atin. Isa siyang masugid na supporter sa ating channel, no. Shoutout pala sa iyo Lens Kawa 4720. So ipi-flex na lang natin yung comment niya sa last kong upload, no mga bro. Shoutout uli sa iyo Lens Kawa 4720. Sana palagi mo akong suportahan sa aking mga content, no. Salamat uli. Okay, let's proceed mga bro. So bali ngayon gagawaan na natin siya ng lithium iron phosphate, no, yung mga ganyang klaseng battery nang ikakabit ko sa sa aking click. Tapos itong ganitong ginagawa ko mga bro, ang nakalagay lang dito, ito BMS lang. Ngayon pagkagawaan ko siya ng battery na ganito, lalagyan ko siya ng active balancer. Bukod sa BMS, kasi ang BMS minamanage lang niya per cell. Tapos yung active balancer, ang ilalagay kong active balancer para mapanatili niya yung per cell na voltage pantay-pantay, ipapantay-pantay niya yung bawat cell na na voltage ng per cell niya. Kasi kung wala yun mga bro, may tendency na hindi magpantay yung per cell niya. Halimbawa, ito 3.3, ito 3.2, 3.1, 3 volts, ganyan. So, pagka ganun mga bro, hindi siya unbalance siya, kaya hindi siya sasagad sa pinaka full niya. Halimbawa, 14 yung full niya, 14.4, hindi siya aabot doon kasi unbalance, no? And then masilan ang click, kailangan pantay talaga ang per cell niya. Kasi kagaya noon, kaya nagpupula. Kasi yung bawat per cell nung lead acid na yon, baka mayroon ng isa na hindi na-balance noon, kaya nagde-detect na yung computer box nung click, kaya nagpupula na. So ngayon mga bro, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang napapadpad sa aking munting channel, baka pwede namang makahingi na isang subscribe, like, comment, share, and then most especially mga bro, paki-hit na lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. So okay mga bro, tayo na. Check na natin ang aking click, yung sinasabi kong nagpupula na, no, nagsisignal na napasira na yung battery. Okay. A few moments later. Okay, nandito na tayo ngayon sa aking click. Tatry na natin. Papaandarin ko lang. Yeah mga bro, ayan ang sinasabi ko, nagsisignal na siya. Yan, nakulay pula. Ibig sabihin, hindi natatagal tong lead acid kong to. Mataas ng 2 buwan nito ay masisira na yan, no. Yan. Kagabi ko lang napansin yan, umuwi ako. Bali kasi lingguhan ako na uwi. Nung pina-start ko kagabi sa company, hindi na nawawala itong indicator ng battery, no. Yan. Ito kasi sa high beam. Yan, nawawala. Ito wala na talaga. Hindi na siya nawawala, oh. So yan ang gagawin natin ngayon, no, mga bro. A few moments later. So okay mga bro, ito yung gagawin natin. Ito yung battery na una-una kong gawa, no. Tapos ito yung pinapahiram ko sa mga nagpapagawa sa akin. Halimbawa, ngayong araw sabihin nila, bro, magpapagawa ko ng battery sa motor ko kasi sira na yung motor ko. Tapos ito muna ang binibigay ko temporary sa kanila para magamit nila, no.
yung motor nila habang walang battery. Although nagagamit naman yung motor kahit walang battery. Kaso nga lang, pagka battery operated, walang ilaw, walang busina. Kung hindi man battery operated, mahina ang busina, mahina ang ilaw. Hindi talaga kagaya pagka mayroong battery, no? Kaya ito munang pinapahiram ko sa kanila. Hindi ko talaga binibenta to, mga bro. Kumbaga, ito yung pinapaano ko sa mga nagpapagawa sa akin. Tapos ang nakakabit lang kasi dito mga bro, BMS lang ito. BMS lang siya. Wala siyang active balancer. Ito yung sinasabi kong active balancer mga bro. Lalagyan ko nito. Bukod sa BMS, mayroon siyang active balancer. Ito, binili ko na rin sa Lazada to, active balancer. 4S din mga bro, na pang 30 to 650. Itong ano nito, ang gamit natin 30 to 650. Tapos ito yung kakabit natin na active balancer yan para makita nyo, no? Yan. Tapos ito yung mga wire nya. Yan. So ako pang magkakabit nitong mga wire. Yan ang inaano ni seller kasi mga bro, ganito. Yan. Madali lang naman, itim at saka gray lang kasi itong gray puro positive yan. Itong itim naman, ito yung negative. Yan, may nakalagay naman dito sa ating active balancer. Ayan o, kung nakikita nyo, ayan o, negative. So ibig sabihin dito natin ikakabit yan. Yan, negative. Tapos itong isa positive. Walang nakalagay, kumbaga understood na yung isa, kabila dito ay positive. Yan, sunod yan negative, sunod-sunod na yan, positive, positive, positive 1, positive 2, positive 3, then main positive. Yan, ganyan lang mga bro, kagaya din sa BMS yan. Madali lang siya ikabit, no? Ikakabit lang natin to dito. Yan, i-scroll lang natin. Tapos itong dulo nitong negative, ilagay natin sa main negative. Tapos sunod nito yung positive 1, ilagay natin sa positive 1. Kumbaga parehas lang sa BMS, no, mga bro. Ang trabaho niya, ibabalance niya yung per cell. Yan. Kung mayroon mang unbalance, ibabalance niya para pagdating doon sa ECU, ma-detect ni ECU na balance yung per cell niya. Kasi pag may na-detect si ECU na unbalance kahit isang cell lang, kagaya noon, functional pa naman yung battery na yon, pero nag-ano na siya, nag-indicate na yung battery indicator niya, no, nagpupula niya kasi mayroong na-detect si ECU noon na unbalance. Kaya nag-ano na siya. So nagpapahiwatig na yung ECU na pinapaano na tayo, pinapa-prepare na tayo kasi hindi na magtatagal yung battery na yon, bibigay na yon, no mga bro. Ganun yon, ganun katalino si ECU. Pagka may na-detect siyang unbalance, talagang inaano na niya. Kaya ngayon prepare na rin tayo na just in case na biglang umano si battery, ayaw nang gumana, mayroon na tayong ipapalit, no mga bro. Ngayon titestira natin to kasi ano na to nung Lunes lang yung sa isang kasamahan ko, kakabalik lang sa akin to dahil naibigay ko na sa kanya yung pinagawa niya sa akin. So ngayon, titestira natin to kung talagang okay pa ba. Kung okay pa ba yung health nitong battery to. Kasi matagal na nga yan. 1 year na to. 1 year na. Yan, gamit ang ating mahiwagang clamp tester. No mga bro, set natin sa DC. Kasi battery ang anuhin natin. Hindi nakikita. Yan. Ito yung positive. Ito yung positive test proof ng ano natin. Lagay natin sa positive yan. Tapos negative. Ayan mga bro. 13.6. Ibig sabihin, healthy pa rin itong battery to. Ayan o. 13.6 tapos hindi siya nag-discharge sa mabilis yan o. Pagkaiba kasi yan, pagka hindi siya healthy, talagang paggaganyan mo lang, seconds lang, nagbabawas na yan. Yan o. Hindi siya nagbabawas na mga bro. Yan. So, itong gagawin natin. Tatanggalin natin, sisirain to. Tapos itong wire na to, maliit lang kasi to. 14, ang gauge lang nito ay 14 lang. Tapos dinoble ko. Papalitan na rin natin yung wire na yan. Tapos itong BMS na kakakabit, ito pa rin BMS na gagamitin natin. Tapos dadagdagan lang natin ng active balancer, no. Yan, yung tatrabaho niya eh. Kita niyo sa likod niyan may mga MOSFET din, no. Yan. Tapos ito yung sa kapasitor. Yan. Ang ano ng kapasitor niya ay
Ilang volts ba? Hindi ko makikita eh. Sira ng aking mata mga bro eh. 6.3 volts. 6.3 volts. Bawat isa mayroon siyang 6.3 volts. So, ibig sabihin, masisira to pagka lumampas ng 6.3, no? Pagka sinaksakan mo ng 7 volts, putok to. Putok to. Pagka kahit nga 6.5, putok na to eh. Sigurado naman tayo na itong cell natin, ang isang cell, battery cell na to, 3.2 lang to eh. Na ano, pinakamataas lang dito kung ano siya, 4 volts. Hindi talaga abot ng 6 volts yan. Kaya ito yung allowance ng capacitor, no mga bro. So, okay. Start na tayo. A few moments later. Okay mga bro, umpisa na natin. Ikakabit lang muna natin yung mga wire nitong sa active balancer, no, para mamaya idire-diretso na tayo. Yan. So kailangan natin to para dito. Tama na siya. Yung negative, main negative, ito yung positive 1, positive 2, positive 3, and then main positive 4 or main positive. So okay na yan mga bro. Ang isusunod na natin, ito, kakatayin na natin to mga bro.
Yan mga bro. Ito. Yan, papalitan natin ang wire to. Ito yung papalit nating wire. Makakapal na siya. Gauge 10 ata to o 8. Yan. Ito yung sa positive. Tapos ito yung sa pang negative natin, no, mga bro. Yan. Okay mga bro. So okay mga bro, natanggal na natin, no, yung main. Ito yung sa main positive sa dito yon sa P negative. Yan. Ito yung sa P negative, papalitan natin yan ng yung panibagong wire. Ito yung negative na wire, babalatan lang natin. Yan. Ito yung papalit natin na, mga bro. Na. Ito na mga bro. Sabit na. Tapos itong sa B negative, yan B negative. Lagyan natin ng konting wire yan. Para dito sa main negative, no. Yan. Ito yung main negative kasi. Lagyan natin ng wire yan papunta dito. Dito sa B negative, yan. Tapos ito mga bro, lagay natin sa B negative. Dito sa main negative. Ito yung main negative natin, yan. Main negative papunta sa B negative. Dito. Ito yung B negative, yan B negative. Yan, dito natin ilagay ito, tsaka doon sa main negative ng battery. Okay, hinangan lang natin. Lagyan lang natin ng Okay mga bro, yung main negative, kinabit na natin sa B negative. Yan. Tapos yung P negative, nilagyan natin ng wire. Ito yung papunta sa main negative natin. Okay, ayusin na muna natin to. Tapos ito, lalagyan natin ng wire ng positive, main positive. Para mabalutan na natin. Yan, konting ingat lang mga bro ha. Hindi mag-short. Itong ilalagay natin na wire. Ayan, lagyan lang natin ng panghinang. Hinangan lang natin tapos idikit na natin dito, no. Okay mga bro, nalagyan na natin ng wire na main positive. Tapos ayusin na natin tong BMS. Bago natin ayusin, lagyan natin ng takip yan para hindi mag-short. Sanda lang lagay natin. Check natin baka may nakalas na hinang. Wala naman, okay. Hindi pala. Kalimutan ko pa pala yung itong natin, active balancer.
Ayan, lagyan lang natin ng takip to dito. Ayan, bago natin anuhin, na wala pa siyang active balancer, i-check muna natin per cell kung ano siya, kung ano ba, level ba yung ano niya, no? Kung bawat cell niya. Yan. Check natin. Ito yung isa. Yan kaya 3.4. Itong isa 3.4. Itong isa 3.3. Ayan, unbalance siya, no mga bro. Itong isa 3.4. So isang cell lang naman. Itong isa, itong sa baba, ayan 3.3. Ayan mga bro, unbalance. Kaya lagyan natin siya ng ano, active balancer. Itong ilalagay natin, no mga bro. Ayan. So ang pwesto natin, dapat magkaharapan sila ng BMS. Ito yung BMS natin. Pwesto na lang muna natin. Ayusin muna natin tong BMS. Ayan. Ayusin ko lang yung BMS muna. Para maayos na. Ayan, yung BMS. Okay, ayos na yung BMS natin. Tapos si active balancer, saan natin ikabit? Okay, kabit muna natin to. Ito sa negative. Ito, yan, tinanggal ko muna. Ito yung main negative, kabit natin sa main negative. Dito. Yan, nakabit na natin sa main negative. Tapos, ang sumunod nito ay positive 1. Ito, sumunod dito, yan, positive 1. Kabit natin sa kabila. Ingat lang na hindi mag-short. Yan, natanggal tong ito, yung positive 1 natanggal. Pagsama na lang natin. Okay, pagsama natin. Samin, positive 1. Okay na. Tapos, sunod natin yung positive 2. Negative 1, positive 1, tatawid sa negative. Akyat dito sa positive 2. Ito yung positive 2 natin. Yan.
Akyat dito. Ito yung positive 2. Yan. Dito natin ikabit yung positive 2. Okay. Tapos pupunta tayo sa positive 3. So ito naman, sunod-sunod lang yan. Ito yung positive 3. Yan. Ito yung positive 3. Lagay natin sa positive 3. Positive 2. Tatawid sa negative. Yan. Positive 2. Tatawid sa negative. Akyat dito sa positive 3. Yan. Ito yung positive 3 natin. Inaangan lang natin yan. Okay na. Tapos kabitan natin sa main. Ito sa main positive. Dito ano mga bro, kabit natin sa main positive. So okay na mga bro, nakabit na natin. Ngayon, titestira natin to kung talagang ano siya, tama ba yung pagkakabit natin. Dapat sunod-sunod yan, no? Yan yung tester. Ito yung main negative. Yan. Kabit natin sa katabi niya. Yan, 3.4. Ito isa, 6.7. Ito isa, 10.2. Ito isa, 13.6. Okay mga bro, walang problema. Yan, pwesto na muna natin to bago natin isaksak dito, no? Ito, bago natin isaksak dyan, pwesto natin. Pwesto muna natin to. Gusto ko dito sa taas eh. Dito na lang sa taas natin ano. So lalagyan lang natin muna ng takip yan sa taas. Yan, nakabit na ano, lagyan na natin ng cover. Okay, tapos
Safety na lang natin dito sa likod din. Lagyan natin ng safety din. Tapos ito, kabit na natin. Okay naman na. Okay na yan. Okay. Safety na. Ayan mga bro, takpan na lang natin. Okay naman na. P negative, talagay sa negative B, pas negative. Ayan, okay na siya. So, saksak na natin to. Ayan, saksak na natin mga bro. Tapos ayusin na lang natin tong mga wire. Tak. Hindi kasi okay. Yan, gagawin. Ay, naman bebe is Okay, ayusin na lang natin. Okay na yan.
Yan, titestira natin to. Itong ano, bago natin babalutin. Ayan. Tapos itong sa positive. Yun na siya mga bro. 13.67. Hello. Ayan. Tapos tatry natin siyang i-charge. I-charge natin, no. Bagong lahat, babalatan natin to. Charge muna natin habang hindi natin pa na babalutan ng tuluyan. Yan, kanya yung charger. Tapos ito yung positive alligator, kabit natin sa positive. Yan. Tapos yung negative, kabit natin sa negative. Yan na mga bro, pa-full charge na siya, oh. Kasi 13.6 yun. 0%. Tingnan natin kung talaga magpapantay yung voltage niya per cell. Baby! Stay on. Stay on. Look. Yan, na-pull na. Ito pala. Tingnan muna natin. Yan, 14 volts. Baby! Very sweet. Yan mga bro, naiano na natin. Boblower na lang natin, no, para maano na siya.
A few moments later. Mga bro, nalagyan natin ng ng terminal lugs. Yan. So ayan mga bro, yan ang aking lead acid. Yan, try lang natin, no, mamaya uli pakita ko. Yan na mga bro, nakabit na natin. Yan, so kuha natin ng tester. Yan, testiran na natin. 13.85. Yan, 13.8. Yan, tagahawak eh. Tapos pa start natin kung ilan yung bagsak niya, no. Start ko lang. Yan. Be careful when you drive. Yan na mga bro. Yan na. Kusina natin. Yan, okay. Yan na mga bro, wala na siya. Okay na, hindi na pala kailangan i-reset. Yan o, wala na siyang no. Yan, patayin natin uli. Yan. Patayin ko uli. Yan. Tapos, Please make your alarm system. pantarin uli. Be careful when you drive. Yan na mga bro, wala na yung niya, indicator light sa battery. Yan, kita nyo yun naman, no? So okay na po yan. Okay, hanggang dito na lang muna tayo sa susunod. Bye bye.